Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device na to guys ay parang Realme 6 Pro ito guys, no? So yung issue guys ng phone device na ito guys ay bigla na lang daw ito guys namatay guys, no? Or nag-shutdown guys. At nakita natin dito guys, meron siya ditong basag banda guys taas dito guys, banda sa camera niya guys, no? Yan. So possible guys na nalaglag ito guys, no? So makita nyo kasi guys, basag dito guys, no? At ito naman guys sa LCD niya guys ay makinis naman guys yung LCD niya guys, no? So wala naman siyang sign dito guys na nagkaroon guys ng crack guys, no? Yan. So wala lang siyang display guys, no? So kapag reading natin guys sa schematic natin, product schematic natin, or dito guys sa smart charger natin guys ay meron siyang reading dito guys, no? Meron siyang reading 0.2. Yan, bumabalik siya sa 0.1. So 0.1, 0.3, 0.5. Yan. So mag-stock siya guys 0.5 guys, no? Pero wala siyang response guys. So vibrate light indicator, wala siya guys, no? Yan. So wala talaga siyang response. So papakita ko sa inyo guys. So ito guys yung ano niya. Yan. So kung makita natin ni reading natin guys sa smart charger natin or dito guys sa product schematic natin guys ay 0.5 siya guys, no? So stock siya guys 0.5. So ayan guys yung reading niya. 0.5 ampere guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay check natin dito guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no? So ipinadala sa atin ito guys at gagawa na rin natin guys ng video guys, no? Yan. So ayusin lang natin guys yung camera natin. Yan. So stock siya guys 0.5 ampere guys, no? So hindi to mataas guys yung reading niya guys, no? O yung ampere niya guys. So ang gagawin natin, so tanggalin natin guys sa ano niya, sa charger niya. Yan. So ito guys yung likod niya guys, yung Realme 6 Pro na ito guys ay yung likod nito guys yung ay glass ito guys, no? Yan. So kung maano niyo guys, glass ito guys. So sa pagbukas nito guys, kung wala pa itong basag, so dapat ingat kayo dito guys sa pagbukas nito guys, no? So possible guys na magkaroon nito guys ng crack guys, no? Kasi glass ito guys. So yung pagtanggal nito guys ay hot air or gumamit kayo guys ng pang opening tools yung guys, no? So plastic guys na pang opening tools pwede na dito guys, no? Para hindi siya basta-basta guys ma-damage guys. Kasi ito yung mga likod guys ng mga phone device guys na mga glass guys. So madalas ito guys nagkakaroon guys ng crack guys, no? Kapag binubuksan nyo guys. Kaya yung kailangan nyo dito guys ay hot air guys, no? At mahabang pasensya guys para mabuksan natin guys yung unit nito guys. Yan. So ang gagawin natin guys ay bubuksan natin. So dito tayo dadaan guys, no? So hindi tayo pwede makadere kasi meron siyang bolts guys sa loob niya guys. Yan. So dito guys gagamit tayo dito guys ng hot air natin guys, no? So gagamit tayo ng hot air natin na ito. So set ko lang guys yung hot air natin guys. Yan. So dito guys hot air natin guys. So gagamit lang ako dito guys hot air natin ay 100 temperature guys, no? 4 yung air guys, no? 4 yung air at 100 temperature guys. So yan lang yung guys yung sinet ko guys sa hot air natin guys. Yan. So ngayon guys ay simulan natin.
So ayan siya guys no. So nabuksan natin guys yung unit nito guys no. So hindi natin na hindi nagkaroon guys ng damage guys no. So ito naman guys ay dati pa ito. Yan. So hindi natin na damage guys yung back cover nito guys. So sunod natin tanggalin natin so tabi lang natin yan. So sunod natin dito guys, tanggalin natin dito guys yung mga bolts dito guys no. So ayan siya guys no. So lahat guys ng mga bolts dito guys ay natanggal natin guys. So sunod natin dito guys ay pwede na natin siyang buksan guys no. So bago natin buksan to guys, so tanggalin natin dito guys yung SIM tray nito guys no. So tanggalin natin yan. Yan. So meron pa ditong SIM card guys. So tabi lang natin ito. So sunod natin dito guys ay bubuksan natin to guys no. Dalawa pala ito guys yung camera nito guys no. Yan, sa Realme 6 Pro. Dalawa guys yung camera nito sa harap. Yan. So buksan natin to guys. So i-check muna natin guys. Unahin natin check to guys yung motherboard nito guys no. Yan. So dito guys, una natin gagawin dito guys, tanggalin natin dito guys yung FPC connector guys ng battery niya guys no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin to. So parang nabasa ito guys. Tapos sunod natin tanggalin natin guys yung fingerprint sensor nito guys. FPC connector guys ng fingerprint sensor. So isa na pa sila nito guys ng power flex niya, tsaka dito guys sa fingerprint sensor niya guys no. Yan. So ingatan niyo dito guys kasi kapag naputol, so dalawa guys ang problema niyo guys no. Yan. So dito guys ay, so kung makita niyo guys dito nag-red guys no. Yan. So ibig sabihin guys nabasa to. So, i-check natin guys yung ano nito guys, yung motherboard nito guys, no? Kung bakit guys, 0.5 lang guys yung ampere niya guys, no? Yan. Yung reading niya guys sa smart charger or dito guys sa product schematic natin guys, no? So, dito guys, gagamit tayo dito guys para ma-check natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Gagamit tayo dito guys na analog tester natin guys, no? So, dito guys sa analog tester natin guys, ay gagamit tayo dito guys ng times 1, 150 mA with continuity. So dito guys, hanapin natin dito guys yung positive, negative guys no. Yan. So check natin, tester natin. Yan, so pumapalo yan. So ngayon guys, ang gagawin natin dito guys, hanapin natin dito guys yung positive line guys no, at yung negative line guys. Yan. So kung makita nyo guys, malakas yung palo guys, ibig sabihin guys nandito guys yung positive line guys sa kaliwa, at yung negative line naman guys ay nandito guys sa kanan guys. Yan, so hindi siya pumalo guys. So dito guys sa kaliwa, ito guys yung positive line guys no. So ngayon guys, ang gagawin natin para malaman natin kung merong shorted guys yung motherboard guys ng isang phone device guys, ay balik na rin natin guys no. So negative sa positive tayo, positive sa negative naman tayo guys no. So kapag ito guys ay pumalo, ibig sabihin guys merong shorted guys yung motherboard guys ng phone device natin guys no. So subukan natin guys, so dapat hindi siya papalo guys no. Yan, so pumalo siya guys pero once lang guys no. So ngayon guys, hindi na rin talaga siya pumalo. So ibig sabihin nito guys ay good board guys yung phone device nito guys no. So hindi siya pumalo guys. So kapag binilaktad natin, so dapat papalo ito guys no. Yan. So kapag balik na rin naman natin, so dapat hindi siya papalo guys no. Yan. So hindi siya pumalo. Ibig sabihin guys, good board guys yung phone device nito guys no. So sunod natin dito guys ay titest natin dito guys yung battery niya guys. So para matest natin guys yung battery niya guys, so 3.8 tayo, gagamit tayo dito guys ng DCB guys no. So direct current voltage tayo dito guys. So gagamit tayo dito guys ng 10.
Yan. So, check natin guys yung voltage ng battery nito. Yan. So, meron namang reading ito guys, no? So, goods naman guys yung battery nito. So, possible guys na drain nito guys, no? Yan. So, merong reading guys yung battery nito guys, no? So, 3.3 something guys. Yan. So, 3.3 something ito guys yung battery niya guys. So, ibig sabihin guys ay 3.3. So, goods guys yung battery niya. So, possible guys na ano lang ito guys, overdrain guys, no? Yan. So, check naman natin guys yung charging board nito guys, no? Kapag okay pa guys. So, possible guys, minsan sa charging board lang yun siya guys, no? Kung bakit hindi siya nag-charge at nagkakaroon siya guys ng low ampere guys, no? Yan. So, tanggalin natin yan. So, subukan natin guys, titest natin guys yung charging port nito. Yan. So, dapat guys, meron tayo ditong ano guys, no? 5 volts guys. So, test natin. Yan. So, meron naman siyang ano guys, no? 4.8, 4.9. Yan. So, ibig sabihin, nasa 5 volts na rin ito guys, no? So, ibig sabihin guys, ay goods guys yung charging board niya guys, no? So, maliban na lang dito guys sa battery niya at ito guys sa LCD niya guys, no? So, hindi pa rin kasi talaga siya nag-ano guys, no? Hindi pa rin siya nagkakaroon guys ng response guys yung unit nito guys. So, kapag i-charge natin ulit, subukan natin guys. So, parang nabasa kasi dito guys, banda guys, no? So, parang moist lang. Nag-red kasi. Yan. So, yung reading niya dito guys ay 0.1. Yan. So, 0.2. So, papakita ko sa inyo guys. So, ganun pa rin guys yung reading niya guys, no? So, 0.5 ampere guys. So, papakita ko sa inyo guys. Yan. So, 0.5 ampere pa rin guys yung reading niya guys, no? So, walang pinagkaiba guys. Yan. So, bumagsak. 0.5 ampere pa rin. So, walang pinagbago guys, no? So, balik natin guys yung camera natin. Yan. So, ayusin na natin guys yung camera niya. Yung camera natin. So, tanggalin natin guys sa charger ng guys, no? So, wala pa rin pinagbago guys. So, subukan natin guys. I-activate natin guys yung battery nito. Subukan natin kargahan nito guys yung battery nito. So, subukan natin guys kapag magkaroon siya guys ng response guys, no? So, ayan siya guys, no? So, na-test natin guys sa analog tester natin guys ay goods guys yung battery niya guys, no? So, dito naman guys sa active panel natin guys ay goods naman guys yung reading dito guys, no? So, kung makita nyo guys yung asol niya guys ay nag-charge yan siya guys, no? Kapag nag-blink guys ng blue ito guys or yung asol na ito guys. So, ibig sabihin guys kung makarga ito guys yung battery na ito guys, no? So, goods guys yung battery nito. Maliban na lang dito guys sa LCD niya guys, no? Kasi wala siyang display guys. So, na-check na rin natin guys sa motherboard niya guys ay wala naman siyang shorted guys, no? Yan. So, kargahan lang natin yan. Mga ilang minutes lang guys. So, ayan siya guys, no? So, forward na natin guys. So, bunutin natin. So, subukan natin guys, no? Kapag magkaroon siya guys ng response guys. Tanggalin natin. So, subukan natin guys kapag magkaroon siya guys ng response guys, no? So, charge natin yung LED. Yan. So, wala pa rin siyang response guys, no? So, vibrate. So, wala pa rin siyang display. So, vibrate, wala. Light indicator, wala guys, no? Sa LCD niya guys. So, ganun pa rin guys ang reading niya guys. 0.5 ampere. Yan. So, wala guys, no? So,
So, papakita ko sa inyo guys, 0.5 ampere pa rin guys. So, ayan siya guys. So, wala naman kasi itong ano guys, no? Wala namang basa guys yung LCD na ito. So, makinis pa guys yung LCD na ito guys. So, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung basic connector guys ng battery na ito. So, tanggalin natin ito guys. Tanggalin natin guys yung battery nito. So, tanggalin natin guys yung LCD nito guys, no? Yan. So, dito guys ay kailangan natin guys matanggal ito guys yung LCD na ito guys. So, para matanggal natin ito guys, gagamit tayo ulit dito guys ng pang-opening tools natin guys, no? So, subukan natin guys i-repair guys yung battery, yung ano nito, yung LCD nito guys. Subukan natin i-repair ito. Yan, so parang ano na siya guys, no? Madali na lang siya tanggalin guys. So, parang stock pa sa ito guys yung LCD na ito. So, pwede pa natin ito siyang i-repair guys, no? Parang nabasa ito guys, no? So ito guys yung loob niya guys. So parang naabot dito guys ng tubig dito guys, guys sa baba guys, no? So ito guys, so subukan natin guys i-repair natin guys yung LCD na ito. So baka mag-display pa siya guys, no? Yan. So repair natin guys yung LCD na ito. So, dandan nyo guys, no? So, tanggalin nyo to guys. So, ang gagawin natin nito guys ay i-refresh natin nito guys yung parang flex dito guys, no? So, meron kasi siya ditong parang flex dito guys. So, dito guys, meron siya ditong tatlong hinang guys, no? So, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin ito. So, i-refresh natin. So, papalitan natin ito guys ng LED nya guys, no? Subukan natin guys. Repair natin ito. So, painitin na natin guys yung soldering iron natin guys. Yan. So, wait natin yan. So, tanggalin natin ito guys, yung tatlo na ito guys, yung hinang nito. So, inject tayo dito guys ng flux natin guys, no? Para hindi siya masunog guys. Ayan siya guys, no? So kung makita nyo guys ay goods pa naman guys yung hinang niya dito guys, no? Yan. So linisin lang natin dito guys yung mga dumi-dumi niya. So maitim siya dito guys, no? So linisin natin yan. So palitan natin guys ng lid. Yan. So natin guys, ibalik natin. So ayun siya guys, no? So subukan lang natin guys i-repair.
So, minsan kasi guys ay nare-repair ko pa ito guys, no? So, lalo na guys kapag yung mga unit guys ay nababasa guys, no? So, ibalik natin. So, subukan natin. Balik natin guys yung battery niya guys, no? Subukan natin guys kapag magkaroon dyan guys ng response guys, no? Yan. So kung makita nyo guys nagkaroon siya guys ng display dito banda guys, no? Kaso lang guys ay may tama talaga guys yung LCD niya guys, no? Yan. So ulitin natin. So ayan siya guys, no? So meron siyang display guys, no? So na-repair sana natin yung problema lang, may tama talaga guys yung LCD niya guys. Pero napa-display natin guys, no? Kanina kasi guys ay wala talaga siyang display guys. Yan. So goods naman guys yung reading niya dito guys. So 0.9 na guys ampere guys, no? 1.1, 1.2, yan. So goods na rin. So kahit pa paano guys ay nalaman natin guys, no? Napa-display pa natin, problema lang talaga guys ay may tama talaga guys yung LCD guys na unit dito guys, no? So kailangan talaga siya guys palitan guys, no? So hindi siya natin na dala guys sa repair kasi nga may tama talaga guys. Kaya ang ano dito guys, yung solution dito guys ay replace LCD talaga guys. Yan. So ganoon lang guys, no? Kung paano natin guys matest guys yung upon device natin. So gamit ko guys ang analog tester nyo, or kung meron kayong ano digital, pwede naman, analog pwede rin. So dalawa kasi gamit ko guys, digital multimeter at saka yung analog ko na ito guys. Yan. So test nyo guys, papunta dito guys, motherboard, tapos charging port nya, tsaka battery nya. Yan. So ganun lang guys, no, kung paano natin matest. So natest naman kasi natin guys ay good board naman guys yung motherboard guys ng phone device. Kaya nagtaka ako kung bakit wala siyang response guys. So minsan kasi guys wala talagang vibrate, minsan sira na talaga guys yung vibrator guys na Android phone device natin guys, no. So hindi lahat guys ay nagba-vibrate guys, no, kasi minsan dahil nga ito guys ay nabasa, so possible guys na nasira ito guys yung vibrator nito guys, kaya wala siyang response guys, no. Yan. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click isang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.